I'd like to warn you, friends, this program is habit forming. Katulad po ng aking kaibigan na palipad-lipad kung saan-saan, dala-dala ang kanyang magic carpet. Yan na. See? That is the sound of that magic carpet. Na para bang merong nagpapaihi doon sa bata. Dumating na po ang mahiwagang alfombra. Yan na. Oh. Dumadating na po ang lumilipad na magic carpet ni Clooney Uy. Hello, this is Clooney Uy inviting you to listen to the Midnight Magic Carpet Ride Show. Makakasama nyo na po ako ngayon 2 beses sa isang linggo. Kapag Sabado po, ang programa natin ay nagsisimula 10:30 up to 11:30 p.m. Kapag Linggo naman po, 9 p.m. to 10 p.m. over DWBL 1242 kHz on your AM band. At kung gusto nyo naman po tayong mapakinggan ng napakalinaw sa internet, pupunta lang po tayo sa www.dwbl1242.bravesites.com. Wala po tayong pag-uusapan dito kung hindi magagandang balita tungkol sa buhay. Good evening, Philippines. A wonderful evening to all of you, and welcome now to the Midnight Magic Carpet Ride Show. As usual, ito po ang inyong lingkod na si Clooney Uy na nakakasama nyo tuwing Sabado at Linggo ng gabi sa himpilang DWBL 1242 kHz on your AM band. At kung gusto nyo naman po tayong mapakinggan na napakalinaw na parang bolang kristal, pwede po kayong sumadya, mag-online sa internet sa www.dwbl1242.bravesites.com. As usual rin, sino po mga nakikinig sa The Midnight Magic Carpet Ride Show? People who needs inspiration in life. Yung mga listeners po na palipat-lipat ng istasyon at sawang-sawa na po sa kanilang mga naririnig na nakakatakot, nakakayanig, nakakataas ng blood pressure, yung mga nakakatense na mga balita. Pagdating po ng Sabado ng gabi at Linggo ng gabi, nakatutok na sila sa The Midnight Magic Carpet Ride Show para po naman maiba at mag-relax at wala po tayong pag-uusapan dito kung hindi magagandang balita tungkol sa buhay. Kagabi po,
kung kayo po yung nakinig kagabi, pinag-usapan po natin yung tungkol sa mastery. At natuklasan po natin na hindi pala pwedeng maging master or expert sa ginagawa po natin tayo kung hindi po sapat ang training or experience natin. Kagabi po, dinefine po natin ang ibig sabihin ng mastery. Dinefine rin po natin ang ibig sabihin ng pagiging expert. Ang craft, lahat po yan, no? Pinag-usapan po natin kagabi. Binigyan po natin ng definition. Bakit po yun ang pinag-uusapan natin? Hindi nyo po ba napapansin? If you are an expert in your field, you will draw people through you. You will attract people, no? You will attract customers, you will attract clients. Kung po tayo nasa medical field, you will attract patients. Lahat po 'yan, no? In short, you will attract, no? You will attract people. Papalapit po sa inyo if you are an expert in your field. Kumbaga po, ang mga tao po, we respect, we love people who are masters in their craft, in their skills. Doon po tayo. Kasi pag tiningnan po natin, para sa atin, kung hindi po natin master yung ginagawa ng isang taong yun, para sa atin, napakahirap yun. No, kaya ang nangyayari po, we tend to respect people who are masters in their field. Para sa kanila, parang ang dali-dali gawin, pero para sa atin po, napakahirap. Yun. So, pinag-usapan po natin yun. No? What it takes to be a master or an expert. At natuklasan po din natin kagabi na talent is an advantage. Yes, talent is an advantage. Pero, it's just a part of it. Kasi po, yung hours of trainings and experience natin pa rin ang pinakamalaking contribution po para maging master or expert tayo po sa ginagawa natin. Ulitin po natin, no? Ang talent is okay. Malaking contribution yan. Tulad kagabi, di ba, ang ginawa nating example po, si John Lennon and Paul McCartney ng The Beatles. Talagang talented po sila sa paggawa ng kanta. At maski po sa kahon ng posporo, nakakapaggawa ng kanta yan eh. No? The talent is there, pero ang hindi po masyadong binigyan ng pansin, yung kanilang ginugol na oras sa kanilang pagtutugtog. Sumikat na lang po sila 1964 when they arrived sa US nung nakilala po yung kanilang kanta I Want to Hold Your Hand 1964 no sumikat po yan. And we all know na pag pumasok ang na-invade mo ang US market, na-invade mo na rin po ang buong mundo. No? Kaya po sunod-sunod yan, di ba? Pati ang tawag nga nila po, the British Invasion. Pagkatapos po ng The Beatles, nandiyan na po yung Gary Lewis and Gary Lewis pala is an American band. The Dave Clark Five, yung mga Herman's Hermits, yan, the Rolling Stones, sunod-sunod na po yan. Kaya Beatles po nagsimula yan. Noong 1964, nakilala na po sila. Pero ang hindi po pinag-usapan dyan, yung 1957 po, nag-start na po sila sa Hamburg, Germany. Meron po dong isang club, Cavern. Tumutugtog po sila doon and they played 8 hours a night. 8 hours a night na straight. No? Kumbaga, at kaya nilang ginagawa yun kasi kailangan. Hindi dahil trip lang nila. Kailangan. So, yung sinatawag po na overnight success, hindi po pala totoo. Yun po. Yan lang po yung mga pinag-usapan natin kagabi. No? Kaya, the talent is there, pero nandun pa rin yung experience nila na bumabad po sila talaga.
bago po sila sumikat. Okay? Naging basis po ng mastery yung tinatawag na 10,000 hours rule. Ulitin po natin. 10,000 hours rule. According to Malcolm Gladwell from his book, The Outliers, yan po, may isang chapter doon, pinag-usapan po yung 10,000 hours rule, the story of success. Nandyan po lahat na marami po siya naging examples doon. No? So tonight, itutuloy po natin yung naging paksa natin kagabi. Kasi napaka-interesting po at marami po nag-PPM sa akin, nagte-text kagabi. Kasi nga hindi pa po natin na-upload yung episode no kagabi. At kung gusto nyo pong balikan, mamayang madaling araw po, pwede nyo na pong pumunta sa YouTube. Nandun, naka-upload na po yun. Ano? Ang title po niyan, yung broadcast natin kagabi, our March 7 broadcast. Pagkatapos po, yun, pinag-usapan po natin yung tungkol rin po sa strawberry ice cream. So, balik po tayo doon. Doon sa 10,000 hours rule, according to Malcolm Gladwell, from his book, The Outliers. Ano po ba yung 10,000 hours rule? Ano ba yan? Ano ba yan, Clooney? Ba't parang ngayon ko lang narinig yan? Okay. Ang 10,000 hours rule, ang sabi po doon, it takes approximately 10,000 hours of deliberate practice to master a skill. Ulitin natin. It takes approximately 10,000 hours of deliberate practice to master a skill. Diyan sa 10,000 hours na yan, kasama po ang mga challenges, practice, room trainings, practical trainings, monitoring your performance, evaluating your performance, evaluating your success. Kumbaga, working on the opposite. Kumbaga, yung ginagawa mo, yung ang pinag-aaral, ang sinasharpen mo ngayon kung saan ka mahina. Yan po kasama po dyan. Working on the opposite you're not good at. Yan. Kabaliktaran po yan ng mindless routine, mindless repetition, mga paulit-ulit na ginagawa, staying inside your comfort zone, or only doing the things you are already good at. Yan po, pag ganyan pong mangyayari po sa atin, we will tend to experience pagtagal-tagal yung tinatawag na boring na. Yun yung routine. Pero sa 10,000 hours rule, you deliberate do something to improve your skill na hindi mo sakop. Okay? Hindi mo sakop. Hindi mo talaga sakop. Example po, magandang example yung aking business partner. Kanina po, no, nag-post siya dun sa atin pong private group. Kasi po, pag kasama po namin kayo sa The Dream Business, if you are a distributor, meron po yung sariling group dun, no. Tapos we post yung mga activities natin, okay? Pino-post po natin 'yon. Kapag kasama po kayo sa The Dream Business, okay? Ngayon, meron po tayo isang business partner doon. Part-time lang niya po ang The Dream Business. Okay? Part-time lang po niya 'yan. Tapos meron po siyang office job through Mondays through Saturdays, no? Kanina po, nag-post siya ng picture, namimigay po siya ng flyers somewhere dyan sa Quezon City to promote his part-time negosyo. Okay? So, para sa kanya, that's not a routine. Kasi po, iba yan. Kakaiba po yan sa ginagawa niya. Doon sa Monday to Thursday niya, na office work po siya. No? Lumabas po siya sa comfort zone niya. Kasi komportable na siya dati doon sa Monday through to Saturday work niya. It's Sunday, lumabas po siya at namimigay ng flyers to promote his business. Okay. Ngayon, yung mga oras na binubuhos niya sa pamimigay ng flyers, meron po yan may mga kasamang rejections. Of course,
you will be rejected. Alam ko na yan. Yan. You will have an objection. Yung object nilang ginagawa mo. Pero, you will also have new inquiries and even new sales. That is very possible. Lahat po yan, kasama po yun doon sa tinatawag na 10,000 hours na ginugugol niya. Okay. So, he is now making his start with his 10,000 hour rule sa kanyang business. Even though ginagawa mo niya yung part-time, he is spending his Sunday afternoon or mornings, yung oras po yun nakasama na po yun doon sa 10,000 hours. Example po, kung ang ginugol niya kaninang umaga, he spent 5 hours. Kasama po ang biyahe. Kasama po ang biyahe dyan. Yung biyahe niya, nag-commute siya papuntang Philcoa, example, tapos pagdating po doon, namimigay siya ng flyers, nung may nakilala siya, estimate siguro mga 5 hours. So 10,000 hours less 5 hours, nagbuhos po siya ng 5 oras para po dun sa kanyang new craft na dinedevelop, which is improving or promoting his business skills. So, yun po, kasama po yun. Ngayon, kung palagi niya pong ginagawa yan, after office hours or naging passion na yan, iba-iba talagang lahat po ng mga ginagawa niya. Minsan, kumukuha siya ng orders through internet. Pagkuha niya ng orders through internet, dinideliver niya or pinapadala niya sa courier, pinipicturean niya. Yung oras pong yun, kasama pa rin po yun doon sa 10,000 hours na ginugugol niya. Pag mapapansin na lang po natin yan, no? Mapapansin nyo, pag kinumpute po natin yung mga oras na ginugol niya, doing part-time po, doing part-time, magugulat na lang tayo dyan pag mga 2,000 hours na yan, okay, 3,000 hours na yan. Just imagine yung mga naging experience mo doon, yung mga ups and downs. It doesn't matter kung nakaka-experience tayo ng mga down days or up days kasi kasama po yun sa experience. Magugulat na lang po tayo na bigla na lang, makikita nyo yan, yung sinasabi kong tao sa inyo ngayon, yung example ko po na nagagawa ng 10,000 hours sa kanyang business, magugulat na lang po tayo at baka biglang makita po natin yan na ma-awardan as one of the executive circle o bago na namang milyonaryo sa The Dream Business. Kagabi pa nagsasabi, napakaganda yung topic. If you want to ask questions about the topics, pwede po kayong mag-text sa 0926-615-6537. 0926-615-6537. Ang pinag-uusapan po natin dyan, ang ingredients to be a master or to be an expert in your field or your craft. Ang ingredient po ay tinatawag na 10,000 hours rule. Very good. Tonight, let us start our 10,000 hours of mastery. 10,000 hours of greatness. 10,000 hours is the magic number for improvement. 10,000 hours is the magic number for self-growth. 10,000 hours is the magic number for success.
10,000 hours of practice is required to achieve the level of mastery associated with being the world-class expert. Galing, ano? Sabi po ng isang neurologist, okay, na si Dr. Daniel Levitin. Ito po, I will just quote him, okay? In study after study of world-class composers, basketball players, fiction writers, ice skaters, concert pianists, chess players, and even master criminals. This 10,000 hour rule number comes up again and again. It seems it takes the brain this too long to assimilate all that is need to know. Kumbaga, ang sasabi po nung atin pong neurologist na si Daniel Levitin, yung oras po na ginugugol natin, no? Ibig sabihin po, habang ginagawa po natin yan, nagde-develop po talaga yung brain ng nagwa-ward up ng pattern, no? Na yung isang ginagawa nila para nagiging natural na. And they will only succeed, or we will only succeed, kasama po tayo dyan, kayo at ako, kung nabuo po natin yung 10,000 hours. Kasi po yung common notion po nung iba, ang sinasabi, ano naman kasi, ilang taon na ako dyan. Ilang taon na ako. Hindi po pinag-uusapan ng taon. Pwedeng nag-join ka, yes, taon. Nag-enroll ka, taon. Pero ginagawa mo ba? Okay. How many hours did you practice? How many hours did you take the challenges? How many hours did you do talaga yung ginawa mo? How many hours did you receive yung inakap mo yung mga rejections, inakap mo yung mga objections, pinag-aralan mo yung mga sagot, pinag-aralan mo talaga yung mga produkto, pinag-aralan mo yung business skills na kailangan, no? Yung mga sampal-sampal hanggang mamalhid ka. Kasama po yun sa 10,000 hours. Hindi po pinag-uusapan dyan ng oras. Hindi po pinag-uusapan ng araw, ang taon. Ang pinag-uusapan po dyan, yung oras na ginugol mo. At it will take 10,000 hours, according to Malcolm Gladwell, 10,000 hours rule para po maging successful po tayo sa ating new craft. Sabi nga po, 'di ba, it takes 30 to 90 days to form a new habit. Yung 30 to 90 days po na yun, ilang oras po yung do sa isang araw na ginagawa mo para maging habit forming yung inyong bagong skill. Now here comes the multi-million-dollar question. What do you do with your 10,000 hours? Hi! Really? What do you do with your 10,000 hours? Are you being productive with your 10,000 hours? Are you developing a new skill on your 10,000 hours? Or do we spend our 10,000 hours in just self-gratification? O kaya yung mga tinatawag na immediate pleasure for escape. Mga cheap entertainments para po makalimot panandalian ng problema.
Yan ang maganda, di ba? Pag nakikinig po kayo sa The Midnight Magic Carpet Ride Show, napapag-isip-isip kayo tuwing linggo ng gabi. Abay, oo nga, tumataas ang ating pong level of awareness. Okay, so question. Clooney. Uy, kinakalabit ako. Paano malalaman kung merely self-gratification lang ang ginagawa namin? Hindi ko alam kung itong oras na pinagugulang ko is merely self-gratification. Ito po ang sagot. Ang answer po dyan. Pag wala kang skill na nade-develop, then you are just getting involved sa panandaliang pleasure. Wala kang skill na nade-develop. Okay? Yun po, babagsak po tayo sa self-gratification. Panandalian lang yun na activity. Okay? Wala. Yung pagkatapos mo parang, wala ako hindi fulfilling. Wala kang natutunan. Alam niyo yun? No? Wala kang natutunan, wala kang achievement. Kumbaga, parang natapos yung isang oras mo, no? Isang oras mo o isang araw mo na parang wala nangyari sa buhay natin. Ayan, yan po yung tinatawag na you are spending your hours in just merely self-gratification. Pero kung we are focusing on a new skill, yung, may natutunan na naman ako, may ginagawa ako dating hindi ko ginagawa. Katulad nito, may ganyan na may napag-aralan ako. For the first time, may nakausap akong tiga-palengke, may nakausap akong bagong client, may nakausap akong may kaibigan na ganito na marami ko natutunan. Yung pag-uwi mo at pagtulog mo sa gabi, nakangiti ka. Ang feeling mo wow, fulfilled ako ngayong araw na to because I learned something new. Meron po akong ikwento sa inyo. To all my dear listeners of the Midnight Magic Carpet Ride Show, ito po. Makinig po kayo sa aking personal experience. When I was starting the dream business, nung nagsimula ako ng dream business 2011, alam niyo naman po kwento ko, di ba? Lugi na ako doon sa traditional business ko. Okay? Nung nagsimula po ako sa the dream business, hindi po muna income ang inasahan ko. Hindi po muna income do sa negosyo ang inasahan ko. Nag-focus po ako kung paano ko malalaman ang tungkol sa aking bagong tatahakin na negosyo. So, it's the 10,000 hours of trainings and practice muna ang inatupag ni Clooney. Kasama na po dyan yung aking frustrations. Yes, I have so many frustrations when I started the dream business. I encountered a lot of rejections, a lot of challenges, a lot of mistakes. Ay naku po, isang katerba. Magkakasama po yan. Kaya po, hindi ako nangihinayang kasi nakarecord po yan sa aking 10,000 hours na ginugol ko in developing my new business skills 4 years ago. Which now, nakikinabang po ako ng sobra-sobra. At hindi lang po yun, marami po tayong natutulungan na nung nagsisimula ako, hindi ko po maisip na ako ba? Paano itong negosyo ito? Paano itong dadating na araw na magiging makakatulong ako sa iba? In my 4th year, ang dami na po nating natulungan. Hindi ko ma-explain sa inyo kasi po sa mga nakikinig, hindi nyo naman alam kung hindi naman po natin kayo kasama, di ba po? Pero po, dun sa mga kasama namin, which is marami po nakikinig ngayon at alam ko pakikinggan rin po nila ito sa YouTube, naiintindihan nyo ako, di ba? Nakaka-relate kayo sa nasabi nyo. Na 4 years ago, parang ngayon, si Sir Clooney, ganito, ganyan. Nag-invest po ako sa 10,000 hours of learning and practice. Kaya nga sabi ko sa inyo sinalubong ko po lahat po na frustrations, rejections,
challenges, mistakes, lahat po yan, naka-record po. And of course, the gains, meron po mga magaganda nangyayari. Ngayon po, umaani na lang po tayo. Umaani po tayo ng mga tagumpay, pero ang pinanggalingan po niyan, 10,000 hours of studying and mastering the craft. Until now, hindi pa po ako tapos sa 10,000 hours ko. I am still developing and yan, nag-aaral po ako. Ini-embrace ko pa rin yung mga bagong challenges. Kasi it's the only way for us to be successful and maging master po. Ngayon, habang nagiging namamaster po natin yung negosyo, marami po tayong natutulungan. Marami po nagtatanong, marami pong nagugustuhan, at sila po mismo ang naiengganyong maging kasama po natin. At ang maganda po rito, wala tayong tinatago, wala po tayong, the business is very transparent, nakaano po yan, we have our own website, makikita nyo po lahat, at napakaganda po talaga. Sayang po kasi it's been 4 years na po tayo nag-promote nito. Kasama ko po si Sir Johnny. At yung mga iba po na talagang sumalubong rin po do sa 10,000 hours, kasama po natin ngayon. Yung mga iba, konting hindi lang nakaramdam ng mga yung mga parang nilait lang ng konti, bumigay na. No? Nilait, magnenegosyo ka ng ganyan. Nilait lang ng konti, biglang bagsak na. Ano? Nainitan lang ng konti, biglang bagsak na. Umulan, nabasa lang ng konti, biglang bagsak na. No? Yun po yung mga ganun. Kasama po yan. Pero we did not give up because we know that the 10,000 hours rule is the numbers of greatness. Isa pa pong kwento, just to inspire you, just to inspire all the listeners of the Midnight Magic Carpet Ride Show. When Sir Johnny Midnight invited me to go on air live last 2004, sa TV pa po yun, dun sa kabila, dun sa RJTV. 2004, meron po ko siya kasama dong partner. Tapos biglang ayaw na. So, tinawagan niya ako 2004. Sabi ni Sir Johnny noon, Clooney, would you like to be my co-anchor in my TV show? Okay? Una ko lang tanong doon, sure Sir John, pero wag lang politika, no? Kasi sabi ko, hindi naman ako mahilig sa ganyan. Okay? Saka that time, 2004, ang alam ko lang sigurong sabihin nun tungkol sa kutsilyo saka sa kaldero kasi yun yung dati ko negosyo. Sabi ko, sige, Clooney, sabi ko, don't worry about that. Basta So, I joined Sir Johnny 2004 doon dito sa sa RJTV. At ang matindi po noon, wala akong alam. Wala akong alam doon. Sabi ko sa iyo during that time, ang alam ko lang magbenta ng kutsilyo at kaldero. Pagkatapos po, live yun. First po ko with microphone. May TV pa. Live. Walang script. Basta umupo lang ako doon. Assist ko anchor. Ngayon ko lang po na-realize na kasama ko na po pala yan sa 10,000 hours of practice na dinedevelop sa papunta kung nasan ako ngayon. No? Kasama na po pala yun. Kasi talagang walang alam. And take note. Wala pong bayad yun. Wala po akong nireceive, tinanggap na bayad, pati po nung co-anchor po ako sa Midnight Connection ni Sir John, wala po akong bayad doon. Wala. I grabbed it because gusto ko po yung experience, yung opportunity, no, na maupo sa ganito, sa isang radio station. Ayun, TV pa.
Talagang gusto ko maka-experience. Yung mga iba dyan, ang mga ginagawa dyan, o sige, magkano bayad sa akin? Magkano fee? Ganon po. Yun ang pinagkaiba. Kaya nga ay yung naging topic mo natin dati, yung the winners and the losers. Naalala ko po yun. Sabi ko, ay nakakatuwa pala, no? Little did I know na kahit hindi ko pa alam yung mga principles ng mga winners and losers, na meron pala akong meron po pala talaga akong ugaling pananaw na ginagawa na papunta maging winner. Kasi I accept a task kahit walang bayad just for the experience. Gusto kong matutunan, gusto kong ma-expose. Ayan. So, yun, ang galing. Natutuwa ako. Tapos naging tuloy-tuloy po dyan, 2008, 2009. During that time, ang dami kong nare-receive ng mga text messages sa The Midnight Connection na natutuwa raw sila kasi nung dumating ako ron, naging buhay na buhay. Yan, kasama ko si Sir Johnny. At ayun, tuloy-tuloy na po, no? Hanggang, of course, it has to end kasi nga nagkasakit na po siya at nawala, no? Yun po, wala po tayong bayad doon. Hindi po ako yung, sige, Sir John, how much are you going to pay me? Wala po yun. Wala po. Kaya I joined and hindi po tayo nagsisisi kasi lahat po pala yun pumasok po doon sa 10,000 hours of experience ni Clooney Uy. So how to start? How to start the 10,000 hours rule? Ganito po ang gagawin natin. Of course, i-prepare na naman po natin ang mga notebooks natin. If you want yung inyong success journal na mamahalin, pwede po nyo. Or gumawa po kayo ng separate notebook, yung 10,000 hours rules nyo. So, ilalagay po natin yan, no? The 10,000 hours rule notebook. Ilalagay po natin dyan. What is you want to be an expert in? Iba-iba po, no? Ngayon, lagay natin dito, I want to develop a new business skill. Gusto kong matuto ko sa negosyo kasi alam ko lang naman na ang pag-asenso sa buhay ay nasa negosyo. No? Nasa negosyo na sana naman maka-improve to kahit part-time o nandyan lang po talaga ang pag-asenso sa buhay. So what we want to develop is a business skill. Okay? Income will follow. Maniwala po kayo sa akin. So what is you want to be an expert in? Ayan, lagay mo na. Tapos sana po yung ilalagay nyo pa doon yung kikita kayo in the long run, ha? Nakikita po kayo in the long run. Kaya, ayan. Next, make a list of your 10,000 hours with date. Magsimula muna po kayo sa 10,000 hours. Lagay nyo po doon. 10,000 hours yan. Pagkatapos nun, every practice or trainings you do or you indulge with, kung ginawa nyo, i-minus nyo po doon yung 10,000 hours. Balik po tayo dito kay sa aking business partner, no, si Sir Larry. Bagong business skill niya is to give flyers and to promote his products, no? Pumunta siya somewhere dyan sa Quezon City, okay? And it's a Sunday. Ilang oras yung nilagay mo doon, ginugol mo? Sir Larry, palagay natin. Sir Clooney, I spent 5 hours. Kasama po dyan yung nainitan ako, kumain ako ng barbecue doon sa tabi. Nagutom ako, naggulaman ako, tapos may nakausap ako. 5 hours. Siguro po nag-start ako ng 10, 11, 12, 1, 2, 3. Natapos po ako ng 3. Yan. Tapos yan, umuwi na ako.
So you spend 5 hours doing your new craft, which is developing a new business skill. Ilista mo yon. I don't care kung nasampal ka dyan o namura ka o may bumili sa'yo ng 1 dosenang sabon. Basta isulat mo the 5 hours you spent. Tapos i-minus mo na yon. 10,000 less 10,000 hours less 3 hours. O di ilan na lang yun? Di ang kulang na lang po natin is 9,977. No. 'Di ba? 5 hours ba? 3 hours? 75. Ayan. Pagkatapos po nun, hindi pa tapos yan. Monitor your progress. You have to monitor your progress. Ano ba? Ano bang nangyari pagkatapos nun? Okay? Invest your 10,000 hours of learning first. Yung balik po niyan, guaranteed. Guaranteed po talaga. Sigurado po yan. Kasi nasa ano to, statistics. No? Kaya nga, dun po sa librong The Book Outliers by Malcolm Gladwell, nandun po yan. If you want to read it, you can go to your favorite bookstore and buy The Outliers by Malcolm Gladwell. It's a very inspirational. Pero more on ano to maraming statistics. Ang gusto ko po kay Malcolm Gladwell kasi he do a lot of research para po dun sa mga, alam niya yung mga sinasabi niya. Hindi po siya yung ano lang, yung parang binasa ng sandali tapos talagang meron po siyang research. And this book is fantastic. It's because it's more on success. And ang mga ginawa niya na example doon is talagang real people and real life. Guys, don't forget to like our page. Ang page po natin sa Facebook is The Dream Business featured in the Midnight Connection. And of course, our group, The Midnight Connection Group. Do sa like page po, all you have to do is make pindot-pindot of the like. Okay? Doon naman po sa The Midnight Connection Group, ang gagawin nyo po doon, pasok po kayo, join the group, and definitely, I will accept you with a very, very overwhelming smile. Inulit, our like page, The Dream Business featured in the Midnight Connection. Tapos po, ang atin pong group page, The Midnight Connection Group. Para po sa mga bagong pihit lang, alam nyo palagi kong sinasabi yung bagong pihit kasi talagang meron po talaga ako nakakausap, no? Napadaan lang sila at hindi nila alam na dati na po ako nandun sa kabilang istasyon, nakasama ko si Johnny Midnight. Pagkatapos nun, napapadaan lang at sabi, maganda yung programa mo, sir. At very informative, saka kakaiba siya kasi marami kaming informations, lalo na sa self-growth, inspiration, yan, natututunan. Kaya yan gustong-gusto namin. Minsan po, napapadaan sila mga 30 minutes after na o kaya closing na. Okay, so for the sake of napadaan, hello mga napadaan. Sandali, ang pangalan ko po ay si Clooney Uy. Okay, we have 15 minutes to go. Ang pangalan po ay si Clooney Uy at kayo po ay nakikinig sa ating programang ang pangalan ay The Midnight Magic Carpet Ride Show. Dito po, baka hindi nyo alam kung anong himpilan kayo nandun. Kayo po ay nasa 1242 DWBL. Yan. At kung gusto nyo tayong pakinggan na malinaw, pwede rin po tayong pumunta sa internet, www.dwbl1242.bravesites.com. Pag Sabado po,
nagsisimula po tayo 10:30 ng gabi at nagtatapos po ng 11:30. Pag linggo naman po, tayo po ay nagsisimula alas 9 hanggang alas 10. Very good, very good. Is your expenses higher than your income? Mas mataas po ba ang ating gastos kesa po sa pumapasok na pera sa inyo at inyong pamilya? Maybe it's time for you to add an extra income and have a part-time business sideline. You can start with as low as 3,000 pesos, 300 pesos only. Ulitin po natin, you can start with as low as 300 pesos only. And all you have to do is text our secretary. I-text nyo po yung secretary natin dito sa numbers na to. 0929 829 3035. 0929-829-3035. Tapos, pwede rin po sa 02926-615-6537. 0926-615-6537. Para maibigay niya po yung details kung saan po ang free business presentation. No? Yun, i-text nyo po siya. Sabihin nyo po, ako po ay si ganito at nakuha ko yung number sa radio, sa DWBL, sa The Midnight Magic Carpet Ride Show at interesado po akong umattend sa nasabing sideline na free business presentation. Okay, libre lang po yun. Wala pong bayad. Ite-text nyo lang po yung ating secretary sa 0926-615-6537. 0929-829-3035. Ngayon po, hawak ko yung cellphone na isa. Pero po, kapag pag office hours po, binibigay ko na po yung, siya na po yung makikipag-contact sa inyo. Okay? Very good, very good, very good. Yung atin pong releasing session on April, it will be an advanced course. Ibig po sabihin nun, magpo-proceed na po tayo sa mga goal settings and how to achieve our goals. Tapos paano po natin bibitawan para po mas mabilis ang lapit sa atin. Kaya I am encouraging lahat po na naka-attend na po ng introduction, yung mga basic ng releasing. Umattend po kayo. Pwede po kayo umattend. Pero dun po sa mga hindi pa po nakaka-attend, hindi po ito para sa inyo ngayon, no? Kasi we've been inviting po since ang first session po natin ito po nung January nagsimula po tayo, no? Actually no November pa. So marami na po naka-attend at ngayon, we will proceed to the next level na more on goal setting and how to make your goals, how to make bitaw-bitaw. Kasi di ba po napag-usapan natin kagabi yung tungkol po sa strawberry ice cream. Yung paano pong gumawa ng strawberry ice cream, the metaphor. First, you have to gumawa ka. Pangalawa, use other people's effort. At pangatlo, the strawberry ice cream level of consciousness. Isipin mo ang isang bagay na gusto mo. It's either health, wealth, happiness, and peace of mind. Pagkatapos, bitawan mo. At in
a form of coincidence, yung parang hindi sinasadya, mapupunta sa iyo. Akala mo lang yun, pero wala pong hindi sinasadya. Ibig sabihin po, napunta po tayo sa level of strawberry ice cream na inisip po natin yung gusto natin at binitawan natin. Kasi the more na hindi po natin binibitawan, yung talagang stress na stress tayo, napansin nyo, lalo pong lalayo. Really, lalo pong lalayo. Just imagine, meron kayong mga pets, may mga aso o kaya pusa, di ba po? Minsan, habulin nyo, mas lumalayo, takbo na takbo. The more the more you habulin, bigla mas lalo po silang aalis. Pero wag mong pansinin. Mamaya-maya, lalapit-lapit yan at aamoy-amoy pa sa iyong mga paa. Tapos, magpapapansin pa sa iyo. Ayun, yung mga ganun po, no? Kasi po binitawan natin. Pero dun po sa mga releasers, no? Again, we are not letting go or releasing the goals. The goals will still be there, but we are releasing yun. May binibitawan po tayo para po mas mabilis lumapit. Okay? So, yun po. On our next releasing session on April, wag po kayo mawawala. Doon po naman sa hindi pa nakaka-attend at interesado pa lang umattend, maghintay na lang po tayo ng schedule, no? Kasi po, this will be an advanced course para makapag-move on naman tayo. Kasi po, pag may bago, nagsisimula na naman tayo. At yung mga ibang palagi pong present na umattend, syempre, ang gusto po nila, nandun na po sa next level na. Kasi po, nandun na po tayo sa, diba, tinuro na po natin yung the 3 master programmings on how to release it. Diba po? At yung mga iba naman, hindi dahil sila sadyang makuha. Hindi po natin masisisi na hindi nyo po maintindihan kaagad, hindi nyo makuha kasi we were not used to let go. Ang alam lang natin ay sumama ng loob, magalit, matakot, ma-stress, magwala. Yan lang po alam natin. Pero wala pa po sa atin nagturong how to release and let go the right way. No? Releasing what? Letting go of what? Ano ba yun? Yun ang pinag-uusapan natin sa releasing sessions. Kaya this coming April po, no? Para po yun dun sa mga naka-attend na. Umattend po kayo. Kasi po, ang maganda po rito at mga kasama po rito natin mga nakakatuwa, no? Nakakatuwa, mga working people, mga negosyante. Meron po mga nanay-nanay rin, nakakatuwa, no? Nagkakaroon tayo ng mga interaction. Okay? Very good. Again, is your expenses higher than your income? Mas malaki po ba ang gastos? Ang pasok? Mas malaki po ba ang gastos kesa sa pasok ng pera sa inyong pamilya? No? Utang-utang na po ba tayo sa pang-araw-araw? Yung tinatanggap po bang sahod natin napupunta lang sa pambayad at minsan nakakatamad na? Maybe it's time for you to add an extra income and have a part-time business sideline. You can start with as low as 300 pesos only. All you have to do is text our secretary at 0926-615-6537. 0926-615-6537 and 0929-829-3035. 0929-829-3035. At siya, magpakilala po kayo para siya po ang magbigay ng mga details kung saan po ang free business presentations. Okay? Very good. Tandaan nyo, walang taong mahirap, pero merong taong
walang pangarap. Like page, The Dream Business featured in the Midnight Connection. The Dream Business featured in the Midnight Connection. Saka po yung group natin, the Midnight Connection Group. Doon po sa mga gusto pong marinig ulit yung mga ating pong past broadcast, we have a YouTube channel. Ang pangalan po ay The Midnight Magic Carpet Ride Show. The Midnight Magic Carpet Ride Show ang pangalan po ng channel. Tapos nandun po lahat yung mga dates, mga broadcast. At kung nag-enjoy po kayo ngayon sa 10,000 hours rule at excited na po kayo magsimula, 10,000 hours rule, gusto mo mag-workout, gusto mo ganito, ayan. Yung pinag-usapan po natin kagabi, ma-upload na yun mamaya. At kung kayo naman po, hanggang ngayon wala pa rin kayong Facebook, siguro, you have to have an extra effort to go out in your comfort zone, go to the internet shop, and make your own Facebook account. Please, huling-huli na kayo. Ang rami ng kumita, milyon-milyon na. Ang mga negosyo po sa internet, sa Facebook lang. At ngayon, hanggang ngayon, wala ka pa rin at hindi wala ka pa rin Facebook. Kasi, wala pa yung internet, wala kami yung mga excuses, wala na yan. Tapon na po natin mga excuses kasi we all know na wala po tayong mapapala sa mga excuses. We can only get results from our effort. Pag wala pong effort, puro excuses, sigurado po puro excuses rin po ang matatanggap natin. Yan, no? Ngayon po nakikinig kayo sa akin. Mas maganda magsalita. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi ko makikilala eh. Hindi ko kailangan nakikinig kayo. Pero baka ang gusto mong parang ako nung nakikinig ako ng kay Sir Johnny when I was teenager. Lahat po ng mga sermon niyo doon sa Midnight Connection, sapul sa akin. At ang maganda nun, ang sarap ng tanggap kasi hindi naman kami magkakilala personally. Pero pwede yung mga sinasabi ko, sinasabi rin ng mga parents nyo. 'Di ba? Ngayon, mas makikinig kayo sa akin kasi impersonal, hindi tayo magkakilala at mas maganda, 'di ba? Matututo po tayo at who knows, baka pagtagal po you and I can be a business partner. Marami na po tayong natulungan. Kaya nga I encourage you to have your Facebook account. Nahuhuli po tayo and I don't care kahit anong edad na po tayo. Really, I don't care. It doesn't matter. Again, this is Clooney Uy. Babalik po tayo sa Sabado. Pag Sabado po, 10:30 ang umpisa natin. And sasakay na po tayo sa ating Magic Carpet Ride. Bye-bye! Music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng Pinaniniwalaan din na yung